Grabe, napakarami pa lang na mga barangay hall ang itinayo sa mismong bangketa dito sa may bahagi ng District 3 Manila. Grabe, kung lalahatin ang lahat ng barangay, hindi yata mauubos ito ni Yorme sa napakarami. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa iba't ibang sulok po ng ating daigdig, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito tayo sa kahabaan ng Oroqueta. Pupuntahan natin ang isang lugar dito sa kahabaan ng Oroqueta na sakop ng Sampaloc, Manila. Papunta tayo sa may bahagi ng Barangay 345, Barangay 346, Barangay 348. Yan po kasi ang mga barangay na madadaanan natin dito sa kahabaan ng Oroqueta. Hindi ko lang alam kung ano pang mga barangay ang ating madadaanan sa bahaging ito. So joyride muna tayo habang tinitingnan natin ang bawat kanto dito kung mayroon bang mga establishmento, mga kababayan, na itinayo sa mismong bangketa. So hindi ko alam kung ano yung makikita natin, luma o bago mga gusali. Pero panigurado, si Yorme kasi galit doon sa mga bago na mga gusali na mga itinayo sa mismong bangketa na sabi ni Yorme ay bawal yun sa batas. Hindi pwede na harangan ang bangketa. Kaya nga patuloy ang ginagawa ni Yorme na pag-clearing operation o paglinis ng kalsada upang ang bangketa ay madaanan ng tao, huwag yung truck. Hindi dapat parkingan ng truck, hindi dapat na wala dapat obstruction sa mga bangketa. Paano na lang kabayan kung gusali ang itinayo? 'Di ba? Napakalaking harang 'yun. Ano kaya meron dito? Grabe. Ito pala 'yun, no? So sa mga kababayan ho natin na nagbibigay ng impormasyon, parami ng parami. Masasabi ko ho kabayan, napakaraming barangay. 900 plus na barangay po ang meron dito sa lungsod ng Maynila. At mukhang mahihirapan, hindi ko alam, depende kay Yorme. Malay natin may mga tumulong at yung iba dyan baka naman hindi tibagin kung kompleto naman ang kanilang requirements at hindi naman talaga lubusang nakakaharang sa bangketa o sa daanan ng tao, posibleng hayaan na lang. Pero kung talagang sobra yung pagkaharang at abala sa ating mga kababayan, ay posibleng tanggalin yan ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. So sa dito kabayan, no, parang wala naman ho tayong nakikita. So tiningnan ko yung Google Map bago tayo pumunta dito. Ang nakita ko is Barangay 345, Barangay 346 at Barangay 348. So ayan yung itsura niya. Ito po yung kahabaan ng Oroqueta. Joyride muna tayo. At kung gusto nyo naman mapuntahan agad yung lugar, so pwede nyo i-pass forward ito ang ating video. Pero hindi ko masasabi ho sa inyo kung baka na-skip mo yung isang lugar, no, na isang barangay na ating madadaanan dito sa kahabaan ng Oroqueta Street papunta ng Blumentritt ito, no? So ito kaya ano, hindi ko alam mga kababayan kung ano yung mga establishmento yung ating makikita o yung gusali na ating makikita dito, luma, bago. Sabi ho nila, yung mga nagko-comment sa atin, okay lang daw magtayo ng gusali sa bangketa basta meron lang space o yung daanan para sa mga tao. Ito kaya ito?
Ay, hindi yan. So, abante tayo mga kababayan. So, parang okay naman yung sinasabi nila, katulad dyan sa may bahagi ng CM Recto. Di ba may mga gusali sa bangketa? Pero open yung kumbaga may space dun sa ilalim na kung saan madadaanan ng tao. Pwede yung ganun. Siguro pasado yun. Pero kung talagang haharangan mo, ibablock mo yung mismong bangketa para hindi makadaan yung tao at bibigyan mo na lamang ng space yung ating kababayang Pilipino para dumaan sa kalsada, ay parang hindi naman makatarungan yun, kabayan, no? So mukhang wala pa tayo nakikita, no? Ako, meron na namang magko-comment sa atin ito na ano ba yang ang haba-haba ng video mo? Ayoko nang manood sa'yo. Dahil nga mga kababayan, ine-explore pa lamang natin, hinahanap ho natin kung saan ba yung tinutukoy, dahil yung binibigay na impormasyon, kabayan, ay hindi talaga natin alam yung pinaka-exact location. So binabaybay natin itong kahabaan ng Oroqueta. Kaya kung meron kayo diyan mga lugar na gustong papuntahan o patingnan, comment down below. Basta bigay nyo lang yung exact address, o mas maganda nga yung pangalan ng barangay, kung anong number ng barangay, para mas mabilis natin. At syempre, ipapakita ho din namin sa inyo, o ipapakita ko sa inyo yung mga daanan. Ano ba itsura ng mga daanan? Katulad nito, yun, sa kahabaan ng Oroqueta, yan, Tayuman Street. So mula Recto, o sa may bahagi ng yung sa may LRT ng Doroteo, papunta dito sa may Tayuman, wala naman tayo nakikita na gusali. So aabanti pa ho tayo. Napakatagal na natin ng babay, kabayan. Naiinip na. Pwede nyong i-pass forward ito. At least, no, sa mga viewers ho natin na, ay, ito na. Ito na mga kababayan. Nakita na natin. Ito na. Ay, ito, luma ito. Lumang barangay sa mismong bangketa, barangay 344. 344, luma ng barangay, kabayan. Tapos yung kalsada na ang ginawang bangketa, nilagyan lamang ng barrier para doon dadaan yung ating kababayang Pilipino. Barangay 344. Kung may kontak kayo kay Yorme, i-chat niya na si Yorme, barangay 344. Kaso luma na yan, no? Hindi ko alam kung kailan na itayo. So maraming magagalit ho sa atin ito. Kaya naman hindi tayo nagpapakita ng mukha, baka tayo ay abangan, kabayan. Ito pa. Ito ang masasabi ko, bagong bago ito. Yan, katulad ng barangay 272, barangay 313. Katulad ng design na yan, barangay 346. Yan yung masasabi ko, kabayan. Bangketa din. Pero meron siya, napansin ko, kabayan, meron siyang space na pwedeng daanan ng tao. Ito pa oh. Ayan, barangay 34. Yan, 345. 346. Yung mga ginawa nila, may daanan, no, kumbaga may space para doon sa bangketa. Ang tanong, kabayan, paano makakadaan yung tao? Doon sa ginawa nilang space ay may harang din, may mga nakalagay na gamit. So hindi rin magagamit ng ating mga kababayang Pilipino yung bangketa. So ito na, malapit na ho tayo dito sa may bahagi ng Skyway. Mukhang ito yung pinakadulo ng Oroqueta. O hindi ko alam kung meron pang extension ito dun sa may bahagi ng Blumentritt. Pero ito yung sinasabi ata nila. Ito ata yung mini-mention ng ating viewers, yung nag-comment, na isang barangay.
So ayun nga oh. Ayun, natatanaw ko na kabayan. Eto, hindi ko alam kung taon na ba ang nakalipas. Mukhang hindi pa naman masyadong luma. Itong kulay green yung bubong. Ay, parehas palang green. Kulay puti yung kulay. Yan. Hindi ko alam kung kailan pa yan, no? Ikot-ikot tayo. May nakatingin ho sa atin. So dito na lang tayo kabayan sa bahagi ng Antipolo Street. Yung nakita natin barangay ay barangay 348. So dito kabayan, grabe. Ganito pala ang itsura nitong Antipolo Street. Ang dami mga nakapark dito. Tapos dito sa may kaliwa, grabe yung basura. Tumpukan yung basura kabayan, no? Grabe yan, no? So ito pala ang itsura ng barangay 348. Hindi ko alam kung sakop ito ng 348. Baka iba ng barangay pala ito kasi halos yung barangay dito sa Maynila ay magkakatabi. Hindi katulad ng ibang barangay, probinsya o yung ibang mga lugar na yung barangay nila halos kasing laki ng isang syudad, ng isang city. So balik na tayo kabayan. Yung kabilang side, yan sa kabilang side na yan ay bahagi na ng Blumentritt. So pagpasensya yun at tayo po ay joyride lamang. At naiinip yung ating mga viewers, bakit daw hindi natin pwestuhan, hindi natin tanungin yung mga opisyal ng barangay bakit nila itinayo yung mga barangay na yan at kung sino nagpatayo. Nako, kapag tinanong ho natin yan ay hindi nyo mapapanood ang video na ito. Hindi kayo magagalit sa video ko, hindi nyo ibabas yung video ko kapag tinanong natin yan kasi hindi ko ma-upload, mabubura yan. Sino ba naman ang papayag, no? Makita yung barangay nila? Siyempre ipapabura, ipapatanggal nila yan. Ayan kabayan, no? Ayun, training center pala ito. Grabe. Ang lapad ng kalsada pero para naging two way na lang yung kalsada kabayan, no? Sa dami ng mga nakapark. Nako, yari ito pag nadaanan ito ng MTPB. So kakanan ho tayo dito papunta ng Blumentritt. Ito yung Blumentritt LRT Line 1 station. Kapag sasakay kayo ng LRT Line 1 at bababa kayo ng Blumentritt, ito na, dito kayo mapupunta. So napakaganda rin ng ginawa ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa lugar na to. Nilinis niya, parang linggo-linggo ata ginagawang flashing, no? Pina-flashing ang bahaging ito ng Blumentritt upang maging malinis, hindi masangsang amoy, hindi mabaho ang amoy, no? Grabe, atras pata. At dito. Atrasan pa tayo nitong modern jeep. So hanggang dito na lang mga kababayan at maraming salamat.